Ang librong isa sa buhay mula sa kalangitan. Ito ang pinakahuling pagtatama sa lahat ng ating maling paniniwala. Halina't ating tuklasin ang tunay na ating amang ang daan at ang buhay patungo sa kaliwanagan. Isang magandang kaliwanagan po sa inyo lahat, mga kapatid. Ang aking babasahin po mula sa aklat ng Risipula, ang libro ng katotohanan na isa sa buhay na nagmula sa kalangitan, ang kaligtasan. Yan po ang pamagat ng ating librong babasahin po ngayon. At ang babasahin po natin ay Diyos. Siya po ay pumanaog noong Oktubre 27, 2020. Magandang kaliwanagan sa inyong lahat. Grabe, tinataasan po ako ng balahibo ngayon. Magandang kaliwanagan sa inyong lahat. Ako na ay pumarito at pumarito sa inyong lahat, sapagkat ang lahat ay nais itama ng ating amang nasa langit. Ako na siyang pumarito, itinakda, na ako ay inyong makikilala. Grabe, kinikilabutan po ako natas balahibo ko, mga kapatid. Na makikilala, maniwala na siyang lumalabas na ang katotohanan, ang mga banal na anghel sa kalangitan na siya nang pumapanaog. Diyos na tinatawag sa kalangitan, na siyang kinikilala ng nakararami, ngunit ako lamang ay isang sapanian, kapatid. Ang sapanian ay isang anghel sa kalangitan, ngunit hindi tulad ng Espenea na ang ngalan. Ngunit ako ay isang sampanyan, kapatid. Diyos na ngalan, ang Diyos na ngalan ay ako lamang. Na noon, ang pinto ng kalangitan ay bumukas, at kami ay bumaba na noon ay isang liwanag lamang na siyang nasilayan. At sa mga nakaluhod na sumasamba sa kalikasan, na noon kami ay bumaba na isang liwanag na siyang nagpakilala na Diyos na ngalan. Kami ay nasa 10 lamang na bilang, sampanyan na ngalan, ngunit ang aming tungkulin ay mas mataas pa sa isang Espenea. So ayun, mga kapatid, sa kalangitan po pala may mga kanya-kanyang katungkulan. So may katungkulang Espenea, at sila po ay sampanyan, sila po ay 10 anghel lamang na bilang, na ang ngalan po ay Diyos ikauna hanggang ika-10. Ngunit ako na siyang pumarito na siyang magpapakilala sa inyong lahat. Sino ang niluluhuran na tinatawag sa kalangitan? Ako na isang sampanyan, Diyos na ngalan, o ang Ama, ang amang kaitaasan sa kalangitan. Kami ay narito na, at narito na nagpapakilala sa inyong lahat. At ang lahat ay nalalaman na ang katotohanan, ngunit nagawa pa rin itong talikuran. Kayo na ang pipili sa inyong paroroonan. Ito na ang huli sa pagtatama at katotohanan na siyang katotohanan, sapagkat ipinagkaloob na ang bugtong na anak na Jesus sa kalangitan ng ating amang liwanag sa langit. Ay, mga kapatid, so ito na po pala yung huling pagtatama sa atin, dahil noon itinama na po tayo, ipinadala na po ang amang Hesus sa kalangitan na maitama yung tamang pagtawag po natin sa ating amang liwanag sa kalangitan na mailika. Ngunit na iba pa rin. So mayroong pong bumabang anghel sa kalangitan ng Diyos na ngalan na inakalang siya ang Ama. Ngunit sila pa rin ay hindi naniniwala, kaya't ito na ang huli kung saan ka paparoon na iyong naisin, at ngayon lamang ang pinto ng kalangitan ay bumukas. Mayroong lalabas at mayroong papasok, kaya't mapalad ang paparoon sa kaliwanagan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako'y hindi naging mortal. Kami ay anghel sa kalangitan, isang sampanyan, at kami ay walang kasarian. Ayan po ang Diyos
na mga anghel ay walang kasarian, hindi po lalaki, hindi po babae. Ang mga anghel sa kalangitan ay napakarami. Sila ay iyong makikilala at sila na ang siyang babanggit kung ilan. Ilan ang iyong malalaman. Ang lahat ng anghel sa kalangitan ay anak ng liwanag sa kalangitan. At sa katungkulan, ang lahat ay matataas. Ang lahat ay matataas, hindi maaring mababa. Kaya lamang naituturan na mas mataas sapagkat iyon ang nais niyong malaman kung ano ba ang siyang katungkulan. Ngunit ang lahat ng iyong nalalaman ay kayo pa lang. Lamang ang nakakaalam kung siyang kikilalanin pagpanaog sa lupa sa kanya ng ngalan ay mataas na ituturing kesa sa Espineya. Nangalan ngunit sa kalangitan ang lahat ay matataas. May mga anghel na matatapang ang boses sapagkat merong sila. Paano makikilala ang isang mandirigma na siyang naririnig lamang sa salita? Hindi nyo ba nalalaman na napakarami ninyong matututunan at natututunan sa gawa at sa salita? Marami kayong natutulungan kaya't kami pumanaog na. Napakapalad, magpakatatag lamang pagkat ikaw ay gagamitin kung nasa isip ay ang amang likha sa kalangitan. Liwanag siyang nagbibigay. Paano? Napakagandang kwento po mga kapatid. So alam ko po na sa bawat pagbigkas nyo ng Lord, God, Panginoon, alam ko po na ang tinutukoy po natin ay ang amang may likha. Pero tayo po ay tinatama. Yung Diyos po ay anghel lamang po sila na pumanaog noon dito sa lupa. Sila po ay hindi po sila ang amang liwanag sa langit. Na po, ang tunay na ngalan po ng ating may likha ay amang liwanag sa kalangitan. So, lahat naman po tayo may kanya-kanya pong paniniwala, pero ito pong sinasabi ko ay mula po sa kalangitan, na gusto po ng amang liwanag sa kalangitan na tayo ay itama at tumawag sa kanya ng naayon sa kanyang tunay na ngalan. At napakapalad nyo po at nalaman nyo ngayon po, ito na po yung huling pagtatama sa atin na tumawag tayo ng amang liwanag sa kalangitan, dahil nung una po ang ipinadala po ay ang amang Hesus sa kalangitan, ngunit tayo po ay kumbaga ang tawag pa rin ay Diyos, tawag pa rin ay Ama. So, 'di ba, doon sa itinurong panalangin po ng ating amang Hesus sa kalangitan, sabi niya, Ama namin na nasa langit, 'di ba? So, ito po itama po natin, amang liwanag sa kalangitan. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at patuloy na nagsusubaybay. At ingatan po nawa kayo at mabuksan po ang isip. Lahat naman tayo may kanya-kanyang pagtanggap. Nasa sa inyo na lang po yan. Pero kung kagaya ko po kayo na napagkaluaban po ng librong to, I'm sure hindi nyo po mamarapatin na kayo lang ang magbasa nito. So kung kayo po nasa kalagayan ko, natural lang po na ibahagi ito sa mas nakakarami at nasa sa tao na lang po yun kung kanyang tatanggapin o hindi. So ayan, marami pong salamat sa inyo lahat.